Nandiyan na po kayo? Say amen. Proverbs 14 verse number 14. Ready, begin. The backslider in heart shall be filled with his own ways, and a good man shall be satisfied from himself. Tayo po manalangin. Mapagpalang Diyos sa mga banal na sa langit. Salamat po, Panginoon, sa aming pag-aaral sa gabi ito. Espiritu, Ikaw siyang magbigay sa amin ng karunungan. Ikaw siyang teacher namin, Panginoon, na magbibigay sa amin ng kaalaman upang maintindihan po namin ang aming binasa at ang aming mga pinag-aaralan sa gabi ito. Pagpalain niyo po kami ng iyong mga salita sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated, mga kapatid. Salamat po. Okay, good. So, makita po natin dito, no, yung word na backsliding o backslider. Yung word yan, nandiyan po yung ating pamagat, the backslider in heart. The backslider in heart, no? So, merong pong backslider na tinatawag, no? Ang backslider is a person who has known or professed faith in God but has reverted to sinful habits, turned away from their commitment or grown cold in their love to Jesus. So meaning, mga kapatid, ito po yung mapapansin natin nangyayari po sa mga backslider. No? Yung tao na kung saan lumayo sa Diyos at gumawa ng kasalanan, no? Nawala na yung hiling niya sa gawain ng Panginoon. Nawala na yung kanya nga pong eagerness sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ang gusto niya ay masusunod yung sarili niya, hindi ang Diyos. So, pansinin niyo po yung sinabi niya sa verse 14 na ating binasa. The backslider in heart. So, ang pamagat ng ating pag-aaral ay the backslider in heart. No? The backslider in heart. Kaya makikita niyo po, is some who has turned from following God. No? Yung taong tumatalikod sa pagsunod sa Diyos at sa ipinag-uutos ng Diyos para gumawa siya ng kasalanan. Okay? So makita po natin, with their life reflecting a pursuit of their own desire. So, yung desire niya, yung nais niya, hindi nais ng Diyos. Kasi nga, nag-ano po siya, tumalikod siya sa Panginoon. Meaning, gusto niya ang masunod, yung sarili niya, hindi ang kalooban ng Diyos. Yun yung backslider in heart. Kung yun yung mapapansin dyan, mga kapatid, ang isang backslider ay merong backslider in heart. Kaya tinawag siyang backslider, no? Kasi ang puso niya hindi tama. Kaya meron siyang backslider in heart. No? Pag lumayo ang isang tao sa Diyos, kaya nga sinabi dito, someone who has turned from God. Someone who has turned from following God. So paglayo niya sa Panginoon, no? Hindi na siya bumalik. Katulad ng prodigal son. Nag-backslide, di ba? Yung prodigal son, lumayo. Inuwan niya yung mana niya, binigay ng tatay niya yung kanyang kayaman, yung pera niya, yung pag-aari niya, no? Yung mana niya, binigay niya. Dito nga bago ibigay yung mana, kailangan mamatay muna yung magulang, di ba? Pero yun, hindi pa patay yung magulang man. Pero binigay na yung mana. So, ano nangyari? Nung kinuha niya yung mana niya, yung kanyang minana sa tatay niya, pumunta siya sa malayong lugar, niwaldas niya yung pera. No? Nawala lahat yung pera niya, naubos. Dahil sa mga bisyo, barkada niya, no? Yun yung nag-backslide. So, kaya ang nangyari, sa pagbabackslide niya, paglayo niya, pagtalikod niya, no? Na hindi na siya sumunod sa kalooban ng Panginoon, ang kanyang tatay, ano nangyari? Gumawa na siya ng kasalanan. Meron na siyang backsliding in heart. Yun ang ibig sabihin ng backsliding in heart. No? Someone who has turned from following
God. So makikita natin, no? Yun po yung backslider in heart. Someone was turned from following God. Hindi na siya sumusunod sa kalooban ng Diyos, kundi ang nasusunod na, sarili niya na. Me, I. Yun ang palaging isip niya. No? Ang thinking niya, ako masusunod, hindi ang Diyos. Backslider na tayo nyo. Kasi wala nang parte sa buhay natin ng Diyos. So ang masusunod, ikaw na. So babackslide tayo bilang anak ng Diyos. No? Pinangungunahan na natin ng Diyos sa ating buhay. Hindi na ang Diyos ang nangunguna sa atin, kundi ang sarili na natin. So mangyayari, self-centered tayo. Self-will. Self-righteous. Yun mangyayari sa atin, no? Self-centered tayo, self-will, papasok at self-righteous. No? Paano S? Tatlong S, self-centered, self-righteous, at saka self-will. So, makikita natin, the backslider in heart, mayroon siyang mga bagay na makikita natin pag backslider ang puso ng isang Kristiyano. Katulad ng prodigal son. Amen. Ha? Katulad ni Naomi. No? Backslider din po sila. Lumayo sila, pumunta sila sa Moab, galing sila sa Bethlehem, Judah. No? Napag-aralan na po natin yan, di ba? Ano nangyari kay Naomi? Nawala Yung beauty niya nawala. Kasi nga, nag-backslide siya. No? Isang mga example niyan, the prodigal son and the prodigal daughter. No? So, yan makikita po natin. Ngayon, the backslider in heart, number 1, dito po sa point number 1, Revelation chapter 2, verse 4. Basahin natin. Pagka ikaw at ako ay backslider sa ating puso, no? Hindi tama ang puso natin, merong something. Merong hindi tama sa puso natin. Ito number 1. Point number 1. Makita po natin. Sa point number 1, sa Revelation chapter 2, verse number 4. Ano po ang sabi dito? Nevertheless, I have somewhat. Yes, nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. No? So, point number 1, the backslider in heart has no love with the Savior. Pagka ang isang Kristiyano backslider na, mawawalan na siyang pag-ibig sa tagapagligtas. Tingnan niyo po, pag lumalayo yung isang Kristiyano na nagbabackslide na, wala na siyang pag-ibig sa Panginoon. Tama? Right. Amen. Wala na yung pag-ibig niya, kaya nga, yung first love, wala na. Right. Na dati mong kasama tuwing prayer meeting, nasa na ngayon? Na dati mong kasama pag-street preaching, nasa na? Dati mong kasama sa tuwing don't prayer meeting, nasan sila? Wala na yung first love. Kaya sabi, nevertheless, I have somewhat against thee because thou hast left thy first love. So, makita natin, the backslider in heart has no love for the Savior. Wala na pag-ibig yung isang Kristiyano na nag-backslide na sa Panginoon. Ayaw niya nang, hindi na yung pag-ibig niya na wala na sa Panginoon. Hindi na first love niya ang Panginoon. Ang first love niya, ano? Pera. Materialistic na yung Kristiyano. Nagiging may ibigin na siya sa salapi. May ibigin na siya sa layo ng mundo. May ibigin na siya sa mga bagay na nandito sa sanlibutan. Mas priority niya ang ibang bagay kaysa Panginoon. Wala na yung love. Wala na yung first love. At ang first love niya na hindi ang Panginoon, kundi yung ano, yung girlfriend niya, yung boyfriend niya, yung asawa niya, yung pamilya niya. Alam niyo po, ang dapat na first love natin, walang iba, ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Pagpunta natin sa Diyos, ang first love, ang ating motibo ay mahalin ang ating tagapagligtas. Amen. Yes, Lord. Sapagkat lahat ng meron tayo galing sa Kanya. Amen. Right. Sabi sa John chapter, no? Sabi sa John 3:27, a man can receive nothing except it be given him from heaven. Amen po. Hindi tayo makatatanggap ng mga bagay na meron tayo kung wala ang Panginoon. Amen po.
You cannot receive anything without God, without Jesus Christ. No? Sabi ng John 15 verse number 5, ano sabi doon? For without me, you can do nothing. No? Kung wala ang Panginoon, wala tayong magagawa. May sakit ka, may sakit ako, hindi tayo gagaling kung wala ang Panginoon. Amen. Mahina ang katawan mo, mahina ang katawan ko, hindi tayo lalakas kung wala ang Panginoon. Amen. Kung hindi tayo magmamahal sa Kanya, Yes, kung Lord. hindi natin siya mamahalin, paano na? Amen. Kaya kailangan una natin mahalin ang Panginoon. Yes, Amen Lord. po. Kahit na meron tayong nararamdaman, tuloy pa rin tayo kasi mahal natin ang Panginoon eh. Amen. Yan ang mga Ginagawa natin to dahil mahal natin ang Panginoon eh. Yes, Lord. Pero nakakalungkot sa ibang mga Kristiyano, meron silang backslided in heart, has no love for the Savior. Walang pag-ibig sa tagapagligtas. Buti ba ang Panginoon, unang nagmahal sa atin, mahal tayo. Napako ang Panginoon sa Yesu Cristo dahil sa pag-ibig niya sa atin, binigay niya ang kanyang buhay sa John 3:16. Di ba? Binigay niya ang kanyang buhay doon sa krus, na kung saan para tayo matubos sa ating mga kasalanan, minahal tayo kahit na tayo makasalanan. Amen po. Kahit na gaano pa karaming ginawa natin kasalanan, minahal tayo ng Panginoon, but God commended His love toward us. In that way we were yet sinners, Christ died for us. Tapos tayo, tuwing Huwebes, hindi tayo makitaan sa prayer meeting. Sino mahal mo? Backslider in heart yun. Araw ng prayer meeting, wala ka. Maintindihan ng Panginoon kung talagang may tama yung katawan natin na hindi na kaya ng katawan natin. Pero kung malakas naman ang isang Kristiyano, wala siyang may dahilan, backslider in heart yun. Ako niyo po, Amen po. wala ka namang idadahilan para umabsent ka, backslider in heart yun. Right. Ano idadahilan mo kung bakit hindi ka open ng prayer meeting? Ditong malit, meron ditong something sa puso. Amen po. Hindi mo talaga mahal ang Panginoon. Mahal mo yung ibang bagay. Ayaw mong iwanan si sister. Ayaw mong iwanan si brother. No? Yung dati wala kang asawa, inuuna mo palagi ang Panginoon. Pupunta ka palagi ng church. Dahil mahal mo ang Panginoon, nag-asawa ka na, hindi ka na umahati ng church. Amen. Oh, ang mali. Hindi mo na priority ang Panginoon. Backslider in heart na yan. Amen po. Dati, yung pinagpipray mo sa Panginoon, binigay sa yung minamahal mo. Magkasama kayo na nag-holding hands. No? Binigay sa iyo, preserve sa iyo ng Panginoon. Pero nang tumagal, hindi na kayo pumupunta sa church. Magka-holding hands pa nga rin kayo, pero hindi na kayo pumupunta sa church. Dati magkasabay kayo pupunta sa church. Pero ngayon, magka-holding hands kayo, pero iba ang pinupuntahan nyo. At hindi nyo na priority ang pagpunta sa church. Iba na ang priority. Pero nung bago pa lang, di ba? Sa mga nililigawan at nanliligaw, magkasama kayo, palagi yung mahal na mahal ang pagpunta sa church, mahal na mahal na maglingkod sa Panginoon, mahal na magpagamit sa Panginoon, pero nung tumagal, nagbago na. Wala na yung love. Hello? Amen. Meron ng backslider in heart. May backslider in heart na. Amen. Wala na yung pag-ibig na dati mong meron ka. First love never die. Sabi nga nila, pero die na yung pag-ibig mo sa Panginoon. Die! Amen po. Hello, die! Right. No? Namatay na, die ang pag-ibig mo. Die na. Hinday. Amen po. Patay na yung pag-ibig mo sa Panginoon. Hinday. Die. Amen po. Love with the Savior. Has no love na. So, ganyan yung mga backslider. Wala lang pag-ibig sa nagligtas sa Kanya. Ganun ba tayo dapat? Hello? Hindi po. Ganun ka ba dapat? Wala ka ng pag-ibig sa iyong tagapagligtas? Nawala na yung first love mo? Ano ang sabi ng Bible sa John? Buksan po natin. John 1 John 4:19. 1 John 4:19. Ang sabi po dito sa 1 John 4:19, ang ganda po dito.
Sabi po sa 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. Amen po. No? Bago ka minahal ng Panginoon, bago tayo nagmahal sa Panginoon, siya muna ang nagmahal sa iyo, sa akin. Siya muna nagmahal sa atin bago tayo nagmahal sa Kanya. Amen. No? Tapos hindi natin sublihin yung pag-ibig o pagmamahal sa atin. Araw ng linggo para sa Kanya, inuna mo pa yung ibang bagay. Mas minahal mo pa yung ibang bagay. Araw ng prayer meeting, mas inuna mo pa ang ibang bagay kaysa Panginoon. Hello? Amen po. No? Yan yung backslider in heart. Has no love for the Savior. Nakakalungkot to, mga kapatid, pero yan ang katotohanan. Yung naligtas ka, gusto mo palagi linggo. Gusto mo palagi prayer meeting. Gusto mo palagi merong service. Dahil mayroong kang pag-ibig. Amen po. No? Kulang na lang, kulang na lang, dito ka tumira sa church. Pero nung ikaw ay tumagal, nawala na yung love mo sa Panginoon. Nag-backslide ka na in heart. Wala ka ng love sa tagapagligtas. Backslider in heart has no love for the Savior. Number 1. Yes, number 1. Has no love with the Savior. Number 2. Dito tayo sa number 2. Okay? Kaya nga, tagtag na lang natin, di ba? If you love me, keep my commandments. Tagtag niyo yan sa point number 1. Has no love with the Savior. Backslider in heart has no love with the Savior. No? Kung mahal mo ako, iingatan mo ang aking mga salita. Ang aking salita. Iingatan natin ang kanyang mga salita. If you love me, keep my commandments. Number 2. The backslider in heart has no, number 2, longing for Christ's coming. Longing, panay L yan eh. Love with the Savior, ngayon naman, longing for Christ's coming. Has no. No? Walang pananabik sa pagdating ni Kristo. Amen po. Marami Kristyano ngayon, hindi na nananabik. Hindi na excited. No? Wala nang gana. No? Malamya na. No? Wala nang gana maghintay sa pagdating ng Panginoon. Dati excited. Nagkukot pa yan. Madalas pang sinasabi niya, no? Titus 2:13. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God. Wala na yung Titus 2:13 sa kanyang mga labi. Hindi na nagme-memorize ng Titus 2:13. Hindi na nag-memorize ng Revelation chapter 22, verse number 7, verse number 12, verse number 20. No? I come quickly. Wala na yung mga yon, mga kapatid. Bakit? Wala na yung pag-ibig. No? At isa pa, wala ng excitement sa pagdating ng ating Panginoon. Mga kapatid, excited ka ba na pag dumating ang Panginoon? Excited ba tayo? Amen po. O excited ka pag dumating ang boyfriend na nanliligaw sa iyo? O excited ka pag ang girlfriend ang dumating na nililigawan mo? O excited ka pag mayroong mga ayuda na dumarating? O excited ka pag mayroong okasyon o kaya mayroong outing ang church? Salamat. Ha? Ha? Yun ay, minsan ang Kristiyano excited sa outing ng church eh. O excited sa mga outing o kaya vacation ng katulad ng ganito. No, summertime, maraming mga vacation, maraming mga outing. Kasi excited. Pero yung sa pagdating ng Panginoon, hello! Pagdating ng Panginoon, hindi excited ang mga Kristiyano. Amen. Backslider in heart. Nakakalungkot po, yun po nangyayari. No? Sa puso mayroon ng problema. Meron nga tayong trust yan, di ba? Anong problema sa Puso. May problema sa puso mga Kristiyano ngayon, mga kapatid. Meron ng backslider in heart.
Hindi na excited, no? Maligamgam na ang kanilang puso na hindi na naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Mamahalan. Yes, wala na yung init. No? Hindi na excited. Dapat po maging excited tayo. Nangyayari po, hindi na po excited ang mga Kristiyano ngayon. Kung excited sila, nandito sila ngayon. Atin ang prayer meeting. Kasi alam nila na malapit na, dumating ang Panginoon. Kailangan po natin maging excited. Pero ito ang nangyayari, pag backslided ka in heart, as low longing for Christ coming. No? As no longing for Christ coming. No? Wala nang, hindi na siya, wala na yung kanyang pag-ibig sa tagapagligtas, wala na, at wala pa siyang excitement sa pagdating ng Panginoon. Amen po. Ang kalungkot po, ganyan po ang backsliding in heart. Kaya yung mga backslider, ganun po eh. Wala na yung talagang masaya siya sa paghintay ng Panginoon. No? Wala na yung pananabik. Hello? Wala nang pananabik sa mga Kristiyano ngayon. Opo. Maraming Kristiyano ngayon, wala na yung sabik nila sa pagdating ng Panginoon. Pero pagka pera pinag-usapan, sabik na sabik yan. Ha? Mabilis yan sa oras. Ha? Pag pinag-usapan ang negosyo, ang hanap buhay, basta pera, gatong, kwarta, ay sabik yan ang Kristiyano. Pero pagdating ng Panginoon sa rapture time, hindi nananabik. Hindi excited. Pero salamat mga kapatid, huwag tayong maging backslider in heart. Kasi pagka ikaw at ako backslider in heart, hindi ka na mananabik sa pagdating ng Panginoon. Hello? Amen po. Amen. No? Wala na. Yung puso mo, patay. Kasi ang nangyayari, hindi ka na nagsabik eh. Di ba parang yung sa ano yan, sa nililigawan, sabi ka na makita mo siya. Masilayan mo yung nililigawan mo o yung sinisita mo. Ganun din po ang Panginoon. No? Pagka tayo po ay naghihintay sa kanyang pagdating, nananabik tayo sa ating Panginoon na tagapagligtas pagdating sa rapture. Ganun dapat mayroon tayong pananabik. No? Excited tayo talaga. Okay? So number 2, longing for Christ coming. 2 Timothy 4:8. Ano po sabi ng 2 Timothy 4:8? 2 Timothy chapter 4, verse number 8. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness. No? Ano ba yung crown of righteousness? Hello? Alam niyo po ba yung crown of righteousness? Yes. Yung excited ka sa paghihintay sa rapture. Amen po. Panginoon. Yan ang crown of righteousness. Excited tayo sa pagdating ng rapture time ng ating Panginoon. Christ return. Yes, yan yung crown of righteousness which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. No? Ang Panginoon mismo may dala-dala siyang crown pagdating ng rapture. Amen po. Pagdating ng rapture, mga kapatid, tayo po doon sa judgment seat of Christ, bibigyan po tayo ng crown. No? Sa judgment seat of Christ. Kukunin tayo sa rapture, dadaling tayo sa kanyang karya, magkakaroon ng judgment seat of Christ, at doon, magkakaroon na ng tinatawag na rewarding. No? Rewarding time. At yung isa sa mga rewarding na ibibigay ng Panginoon, yung excited ka sa pagdating ng Panginoon, yun yung crown of righteousness. Amen po. Ako niyo po, kaya kailangan maging excited tayo. Amen. Bakit gano'n? Ang daming Kristiyano hindi excited sa pagdating ng Panginoon. Sa church nga lang, hindi na excited eh.
Alam niyo, mapapansin niyo po yan pagka ang Kristiyano excited sa pag-aatin ng church. Kasi excited siya sa pagdating ng Panginoon. Pag ang Kristiyano ay faithful yan sa pag-aatin ng church, kasi excited ang Kristiyano sa pagdating ng Panginoon, faithful yan sa pagdating ng church. Amen. Takuha niyo po yung putot yung ano nun, Amen po. logic. No? Pag faithful ang Kristiyano sa pagpunta sa church, excited yan sa pagharap niya sa Panginoon sa rapture time. Yan po ang katotohanan, mga kapatid. Kasi kung hindi ka excited, hindi ka pupunta dito sa church eh. Pero bakit ka excited? Kasi alam mo, darating isang araw ang Panginoon. At hindi ka backslider in heart. Kaya nagiging backslider in heart ang isang Kristiyano kasi hindi siya na-excited sa pagdating ng Panginoon. Amen po. Tayo, nandito tayo, bakit? Kasi excited tayo, Panginoon. Alam ko, darating ka na. Mahirap man lang yung buhay dito sa aming sa lupa, dito sa mundo. No? Nagkakasakit kami. No? Kami po ay nahihirapan. No? Nagkakaroon kami ng malalaking problema sa aming buhay. Pero excited kami, darating isang araw, ikaw ay pupunta dito, kukunin mo na kami. Excited na kami, para kunin mo kami isang araw. Papunta dyan sa iyong kaharian. Amen po. Amen po. Yes. Yan yung crown of righteousness. Amen. Yan ang crown na ibibigay ng Panginoon. Amen Yes. po. Yan ang ibibigay ng Panginoon sa mga naghihintay sa Kanya. Crown of righteousness. Okay? Excited ka na ba? Amen po. Are you excited? Amen. Are we excited? Amen. Kailangan mag-excited tayo. Amen po. No? Parang ganito yun. Pag galing ko, excited ka na. Aating ka na. Pag prayer meeting, excited ka dapat. Hindi yun napipilitan tayo. Kailangan excited tayo. Ganun din. No? Pagdating ng Panginoon, excited tayo. Ganun din po yun. Excited ka sa pagpunta ng prayer meeting. Excited ka pagpunta ng dawn prayer meeting. Excited ka pagpunta ng worship service pagka umaga at sa kasapon. Kailangan po maging excited tayo. Nananabig tayo. Nananabig ka. Sunday. Amen? Nananabig tayo. Apo. No? Gusto mo palagi may service. Gusto mo palagi darating na ang Panginoon. At darating ang Panginoon. Number 3, the backslider in heart has no Lord to obey. No? Walang Panginoon na dapat sundin. Kasi pag backslider ang isang Kristiyano, wala siyang susundin eh. Sarili niya palagi masusunod. Backslider in heart eh. Ang nasusunod, me, I. No? Ma-pride siya ngayon. Hindi ko na kailangan ng Panginoon. Mayaman na naman ako. Marami kong pera sa bangko. No? Marami kong pera sa bangko. Marami kong alahas. Marami kong kabuhayan. Marami kong magagandang sasakyan. Marami kong mga ari-arian. Marami kong mga negosyo. No? Isang iglap. Biglang nawala. Parang si Job. Isang iglap, biglang naglaho. Biglang nawala. No? Ngayon, nangyari, biglang naisip mo, saka ka ngayon lumapit sa Panginoon. Na-realize mo, may kulang. Hindi ka na, wala ka ng Diyos na dapat mong sundin. No? The backslider in heart has no Lord to obey. Dapat siya na. No? Meron na pong mga backslider, may mga backslider hindi na sumusunod. Hindi na sinusunod ang Panginoon. Iba na ang sinusunod eh. Palagi na susunod yung sarili niya. Yan po nangyayari po minsan po sa ibang Kristiyano. Ay, hindi mo na ako atin. Gusto ng Panginoon dumating ka ng linggo. Lalo na pagpa-prayer meeting, gusto ng Panginoon mati ng Kristiyano, pero ang Kristiyano nagpapasya na. Bago pa lang siya magpasya, nag-aatin siya, nakaset na yan sa mind niya, ay, di ako atin ng prayer meeting. Ako bahala. Ako ang masusunod. Hindi ang Panginoon.
Naku nyo? Apo. So point number 3, the backslider in heart has no Lord to obey. Dapat Ang mag-obey palagi, ang gusto niyang masunod, sarili niya. No? So kailangan po mga kapatid, ang masunod ang Panginoon. siya lang po. Okay? Kailangan masunod ang Panginoon, hindi po tayo. Ephesians chapter 2, verse number 2. Nangyayari po kasi sa Kristiyano, palagi siya gusto masunod, hindi ang Panginoon. Nasasapawan niya ang Panginoon. No? Nangyayari po, ganyan po ang Kristiyano sa panahon ngayon. Kung anong gusto ng Diyos, ayaw ng Kristiyano. Kung ano yung gusto ng Kristiyano, ayaw naman ng Diyos yun. Apo. So nangyayari po, no? Binabaliwala niya ang utos ng Panginoon. Kaya wala siyang Diyos na sinusunod. Apo. Yan ang backslider in heart. Ephesians chapter 2 verse number 2. Sabi po dito sa Ephesians chapter 2 verse number 2, wherein in time past you walk according to the course of this world. No? According to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Kaya bumabalik yung kanyang hapong nature, old nature. Yung past niya, yung past life, old nature. No? Para siya unbeliever ulit. Binabalikan niya yung mga past life niya. Kaya sinasabi dito mga kapatid, wala na. Disobedience po siya. Pero Kristiyano na yan. Diba si Naomi, ano nangyari? Disobedience. Prodigal son, disobedience. Hindi sila naging obedience sa Panginoon. Tumakbuti na lang, sa bandang uli, nagbalik loob. Amen po. Yun ang maganda po sa bandang uli, nagbalik loob yung prodigal son. Si Naomi, nagbalik loob din. Nakasama niya si Ruth. So, ang mangyari mga kapatid, pagka ang Kristiyano hindi nagbalik loob, ano mangyari? Pahama. Amen po. Merong Kristiyano, hindi na po nagbabalik loob pagdating po ng pagdidisobey niya o pagbabackslide niya. Kasi ang gusto niya palaging mangyari, siya ang masunod, hindi ang Panginoon. Amen po. So, point number 3, makikita po natin dito mga kapatid, no? Pinapakita yung kanyang old life nature niya dito, sabi sa verse 2. No? Ayaw ng Panginoon na bumalik ka sa dati mong gawin. Jeremiah 11 verse 17. Dito tayo sa Jeremiah. Ano sabi ng Jeremiah? Nakikinig po kayo? Hello? Amen po. Baka tulog na kayo. Hello? Amen. Walang tutulog-tulog sa pansitan. Amen po. Ha? Bawal matulog. Baka mamaya, no? Bumaksa ka dyan, kagaya ni Eutychus. Hindi po. Hoy, gising. Ha? Si Eutychus bumaksak. No? Buti na lang, babaksakan mo, mababa lang. Amen No? po. Pero mahirap na yun, pagka bumaksak ka dyan, tutulog-tulog ka. Jeremiah chapter 11, verse number 7. Jeremiah 11, verse 7. Ano sabi ng Bible sa Jeremiah chapter 11, verse 7? For I earnestly protested unto your fathers in the day that I brought them up out of the land of Egypt, even unto this day, rising early and protesting, saying, obey my voice. Tingnan niyo po yung bandang uli. Obey my voice. Sumunod kayo sa kanyang mga inuutos. Obey my voice. Yung kanyang boses, ang boses ng Panginoon, kailangan, kung ano yung sinasabi ng Panginoon mula sa kanyang mga salita, obey His voice. Obey God's voice. Ibig sabihin yun, God's voice yun eh. Kung ano yung sinabi ng Diyos natin, sundin natin. Amen po. Sundin natin. So, pangatlo makikita natin yan, the backslider in heart has no Lord to obey. Amen po. Amen po. Backslider ka ba? Amen po. Are you backslider? Yes, sir. So, ikaw ay susunod. Amen po. Pero kung backslider ka, kaya hindi ka susunod. That's right. Pero salamat, hindi tayo backslider. Kaya susunod tayo. Amen? Amen. Amen po. Amen po. Kaya salamat sa Panginoon, nandito tayo ngayon sa prayer meeting kasi sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Amen po. Hindi ka tayo kagaya ng mga backslider in heart
gusto nila ang masusunod sila. Sila. I, me. Amen daw. Pero ang sa atin, God. Kailan po. Him, unto Him. No? So makita natin point number 3, Lord to obey. No, has no Lord to obey. The backslider in heart, number 1, has no love with the Savior. Number 2, has no longing for Christ's coming. Number 3, has no Lord to obey. Number 4, has no look to the lost. Amen daw. Has no look to the lost. Ibig sabihin, walang pagtingin sa kaluluwa. Has no look to the lost. Wala na siyang pagtingin o pag-ibig sa kaluluwa na mapupunta sa impyerno. Maraming Kristiyano ngayon, wala na, backslider in heart kasi, wala nang pag-ibig sa kaluluwa ng tao mapupunta sa impyerno. Amen daw. Ganun ba tayo? Ganun ka ba? Wala ka ng pag-ibig, pagmamahal sa tao na mapupunta sa impyerno. Pag yan namatay, kapitbahay pa man din natin yan. Mamahal. Mahal pa naman natin yan sa buhay. Tapos pag namatay yan, pananagutan natin yan sa Panginoon. Hello! Ikaw ang tapong mananagot. Accountable tayo sa isang tao na pupunta sa impyerno na hindi man lang natin nasiran ng salita ng Panginoon. Amen daw. Accountable tayo doon. Especially, mahal natin sa buhay. Amen daw. Di man lang natin naimbitahan, katabi mong bahay, umahan mo, palagi mong kasama, hindi mo malang sinabihan, pwede ba kitang ma-invite? Pwede ba kitang masyiran? Amen daw. Pwede ba kitang madala sa church? Hindi mo malang sinabi ganun. Amen daw. So, mananagot tayo sa Panginoon. Yun ang backslider in heart. Backslider in heart has no look to the lost. Walang pagtingin, walang pag-ibig sa kaluluwang pupunta sa impyerno. Amen daw. Huwag po tayo maging kagaya ng mga backslider in heart, yung mga backslider. Amen daw. No? Wala nang pag-ibig yan. Stagnant na yan. No? Alam niyo yung stagnant? Yung, para siyang alam niyo, para yung kanal, parado yan, stagnant na. Hindi na umaano yung tubig, dumadaloy. No? Kasi, barado na, marami ng harang, saka, hindi na magagamit, stagnant na. Wala na, useless na. Maganda maging useful tayo. Maganda maging useful ka. Ibig sabihin ng useful, kagamit-gamit. Amen daw. Magagamit dapat tayo. Hindi dapat tayo useless. Kasi mahirap po pagka useless, wala ka ng gamit. No? Kailangan po maging useful. Amen daw. Okay? So, kailangan po tayo look to the lost. Amen daw. Hello? A backslider in heart, pangapat, has no look to the lost. Amen daw. Usapan po natin sa Luke chapter 19. Luke pa rin, Luke. Luke 19:10. Alam kong pamilyar na po yan sa inyo. Luke chapter 19 verse 10. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Amen? Amen daw. Sino yung Son of Man na tinutukoy dyan? Walang ibang ating Panginoon sa Kristo. For the Son of Man, si Jesus Christ, is come to seek. Hinahanap niya and to save at iniligtas niya ang mga nawawala. Mamahal. Yun po eh. Hinahanap niya eh. Look eh. Ano yung look? Seek yun eh. For the Son of Man, hinahanap niya seek and to save. Hindi lang niya hinahanap at nililigtas pa niya yung tao na walang kaligtasan. Amen daw. Amen? Ganun po ang ating Panginoon. Hinahanap niya. Eh tayo, naghahanap ba tayo? Amen daw. Are we looking for the soul to get saved? Are we looking for the soul to get saved? Nagnanais ba tayo na mahanap ba tayo ng mga tao na walang relasyon sa Panginoon? Hindi nila alam kung saan sila patutungo pag sila namatay. Hinahanap ba natin? Oo, tamad na tayo maghanap. Maraming Kristiyano tamad na maghanap ngayon. Ayaw na mag-soul win.
Amen po. Mga kapatid, salamat may nag-aakay sa atin. Eh kung paano kung walang nag-aakay sa atin, paano na? Hindi tayo pupunta sa langit. Amen. Pero bakit may nag-aakay sa iyo? Ang nais ng Panginoon, ikaw at ako, na inakay tayo, gamitin tayo ng Panginoon. Hello? Amen po. Ikaw at ako, sino gagamitin? Mga unbeliever, hindi gagamitin mga unsaved. Ikaw naligtas ang gagamitin para may maligtas. Amen. Right. Amen. Amen po. Hindi nyo gagamitin ng mga unsaved. Ikaw ang na-save, ikaw ang gagamitin para meron din pong maging testimony sa kanila na ikaw kung paano ka binago ng Panginoon. Amen. Kung paano ka nakakilala sa Panginoon, kung paano ka binilis ng Panginoon, ginamit ng Panginoon, at ikaw ngayon ay binago niya, nakita ng tao, at sila ngayon magpapatuto. Sila ngayon ay mag-ano sa iyo kung paano makakilala sa Panginoon. Sasabihin nila, gusto ko rin ma-save, kagaya mo. No? Yung testimony mo na nagiging witness ka na sa mga tao na walang Kristo sa kanilang puso. Amen po. Look to the lost. Pang-apat po yan. Anong sabi ng Luke chapter 15 verse 4? Luke 15 verse 4. Sabi po sa Luke chapter 15 verse 4, what man of you having 100 sheep? Tingnan po if he lose one of them, doth not leave the 99 in the wilderness and go after that which is lost until he find it. Diba? Ganda po yun, diba? Yung 100, nawala yung isa, hinahanap po ng shepherd. Amen po. No? Ang hinanap niya yung 100. Mas naging priority niya yung isa kaysa sa 99. Amen po. Alam niyo po, ganun din po dapat ang gawin natin. Yung mga lost na nawawala, hanapin natin. Amen po. Mas priority dapat natin yung mga lost na nawawala dun sa sheepfold, no? Kagaya po ng 100 na isang nawala, hinanap po ng shepherd yung isa. Kasi nawawala siya. Amen po. Salamat sa maraming tao, isa ka sa nawala at nahanap ng Panginoon. Amen po. Sa maraming tao na hindi nakakilala ng kaligtasan, salamat ikaw ay nahanap ng Panginoon at naligtas ka. Amen po. Naligtas tayo. Amen po. Sa dami-dami ng tao, pero mo, sabi nga ni Sister Edna, napakabuti ng Panginoon. Sa Psalms 23 verse 6. No? Sabi niya, no, surely goodness and mercy. Kabutihan, yung goodness, yung mercy, kahabagan. Yung kabutihan at kahabagan ng Panginoon, mapalad tayo. Sa dami ng tao, isa ka sa nasumpungan at naligtas. Amen po. May ginamit sa iyo ang Panginoon. May ginamit na tao sa iyo para ikay makakilala. Eh kung walang nag-invite sa akin, saan ako pupunta? Hindi tayo magkikita ngayon. Salamat doon sa isa kong, papasalamat po ko doon sa isa kong classmate. Pangalan po niya, Lea Forniosa. Kung hindi po niya ako inimbitahan mag-church sa isang Baptist church, hindi ako nakakilala ngayon. Hindi ko kayo kilala ngayon. Hindi ko ngayon asawa si Sister Dubella. Hindi ko mga anak si Aliana Dubian sa si Alan Bill. Salamat po. Nakakilala ko sa Panginoon. Amen po. Nakilala ko po ang Panginoon at nakilala ko kayo. Salamat po. Hindi ako ganito. Hindi ako siguradong pastor. Hindi ako Kristiyano. Kasi Katoliko ko dati. Pero salamat may nagbago sa buhay ko. Nang ako ay siniran, dinala ng isang Kristiyano na katulad natin ngayon. Amen. Salamat may magdadala kaya kailangan tayo magdala ng kaluluwa sa Panginoon. Kasi may nagdala sa iyo ng kaluluwa Amen po. May dinala sa iyo yung kaluluwa instrumento para ikay imbitahan, para ikaw ay share. Salamat may nag-share sa akin. Salamat may nag-share sa iyo. Amen po. Okay? So point number 4, look to the lost. No? Point number 5, the backslider in heart has no loose from sin.
Pagka backslider ang isang tao, gusto niya palagi sa kasalanan. Amen po. No? No? 2 Corinthians chapter 6 verse 17. Kaya pagka ang isang Kristiyano ay nagbabackslide, lumalayo na sa kalooban ng Panginoon, gusto niya palagi kasalanan. Amen po. Gagawa palagi ng kasalanan kasi palagi siyang self-righteous, self-centered, no? Self-will, sarili niya palagi nasusunod, hindi ng Panginoon. So, ang ginagawa niya palaging kasalanan. 2 Corinthians chapter 6 verse number 17. 2 Corinthians 6:17, ang sabi ng Bible, "Wherefore come out from among them, and be ye separate, said the Lord, and touch not the unclean thing." Ano yung unclean thing na yan? Mga idols, and I will receive you. No? Kaya makikita niyo po, sabi niya, no? "Wherefore come out from among them, and be ye separate." Meaning, mga kapatid, loose from sin. Nangyayari po, kailangan po ang isang Kristiyano, sumiseparate sa mga umiwalay sa kasalanan, abstain from all appearance of evil, yung mga kasalanan hindi na ginagawa. Amen po. Lumalayo sa temptation, no? Pagka ikay niyayaya ng isang tao na ipapahamak ka at gumagawa ng kasalanan, huwag mong iwasan mo siya. Huwag mong entertain yung kanyang sinasabi. Kasi mapapahamak ka doon kasi kasalanan yung gagawin. Kaya makita niyo po yung mga backslider, mga kapatid, gusto niya gagawa siya ng kasalanan sa Panginoon. Sasama yan sa mga nag-iimbita sa kanya na gumawa ng kasalanan. Yung dating ginagawa niya na pagsusugal, pagdodroga, pag-iinom ng alak, kung ano mga bisyo yan, pagbalikan niya yan. Kasi nag-backslide in heart na siya. Self-centered, self-will, self-righteousness na siya. Siya na palagi ang nasusunod sa kanyang buhay, hindi na ang Panginoon. Wala nang puwang ang Panginoon sa kanyang puso. Yun yung mga backslider in heart. Kaya nga makikita niyo po, loose, no? Loose from sin. No? Kaya gumagawa na. Ibis na separate, hindi na siya makipag-separate. No? Come out from among them and be separate, said the Lord. Kaya pag-separate tayo, na huwag tayong gumawa ng kasalanan, humiwalay sa mga gumagawa ng kasalanan. Pero kung pag-slider in heart ka, hindi ka iwalay. Lalo kang lalapit sa kasalanan. Lalo kang lalo mo entertain yung kasalanan. Lalo mong gagawin yung kasalanan. Hello? Amen po. Ganun po yun. Loose from sin. Okay? Gusto palagi sa kasalanan. Amen po. Pagka may mga bad na gagawin, nandiyan niya. In na in. Pero pagka sa mga gawain Panginoon, out siya palagi. Amen po. No? Kasi yung kanyang puso, makita na po natin, backslider in heart. Pero pag gumagawa ng mga hindi magaganda, in yan. No? Count me in! Ano yung count me in? Sabi ako dyan! Amen po. In ako dyan! Okay yan sa akin! Amen po. Approve yan sa akin! Pero pag dito sa church, out yan. Amen po. Hindi yan makikipag-join. No? Hindi yan makikipag-fellowship. Kasi nga, siya po ay backslider in heart. Ha? Amen po. Backslider in heart has no loose from sin. Number 6, dito na tayo sa pang-anim. Dito lang po ito. Number 6, the backslider in heart has no loyalty of their calling. No? Walang katapatan sa kanilang pagtawag. No? Pag tinatawag yung tinawag ng Panginoon, walang katapatan. Tinawag kang maging pastor, tinawag kang maging preacher, tinawag kang maging teacher, tinawag kang maging Sunday schooler, tinawag kang musician, tinawag kang preacher, tinawag kang Sunday school teacher, tinawag ka. No? Ano mang ministry na ibinigay sa iyo ng Panginoon, basta tinawag ka ng Panginoon, ano nangyayari? As no loyalty of their calling. Wala na po yung katapatan. Wala na po yung katapatan dati. No?
Ang aga-aga pa lang dito. Dala-dala mo na yung gitara mo. Dati, dala-dala mo na yung Bible mo. Ngayon, hindi mo na dala yung Bible mo. Hello! Wala nang katapatan sa'yo. Preacher ka pa man din, walang Bible. Pastor ka pa man din, walang Bible. No? Ang dala-dala laptop. No, hindi po dapat laptop ang dala. Bible ang dapat ang dala. Nangyari po, wala na yung katapatan eh. No? Sunday schooler. Hindi dala Bible. Baka mamaya dala dyaryo. Ito na lang kami dito. No? O kaya pang ano, yung pantaya, yung tinatawag na wedding o yung kaya na loto o no? Iba ang dala, hindi Bible. Nakakalungkot mga kapatid. Ganun ba ang dapat? No? Pag ikaw ay anak ng Panginoon, hindi ka dapat nagbabackslide. Iba, dala mo dapat ang Bible. Dala mo dapat yung gitara pag ikaw ay talagang tinawag sa pagtutugtog. Amen. No? Pag nanamit tayo, maayos. Amen. Pag nanamit tayo, hindi tayo backslider eh. Tingnan niyo, Sorry po. tingnan niyo yung mga backslider kung manamit. No? Kasi pagka ikaw ay excited ka, pag ikaw excited, pati yung damit mo, maayos. Hindi ka backslider. Mga kapatid, no? Pag sinabing backslide, opposite niyan, faithful. Pag sinabing backslide, opposite niyan, faithful. No? Tapat. Kaya nga po, walang katapatan dito, mga kapatid. No? There is no, sabi, has no loyalty of their calling. Tinawag ka, maraming tinawag, pero hindi tapat. Maraming Kristiyano tinawag, pero hindi tapat sa Diyos. Ang tanong, tapat ba tayo? Tapat ka ba? Pag merong practice ng choir, tapat ba tayo sa Panginoon? Amen po. Anong oras tayo pupunta pag may practice? On time dapat. Amen. Katapatan ang pinapera, hindi tayo backslider eh. Hindi tayo backslider in heart. Hello? Po. Pinaglilingkuran natin ang Diyos. Hindi dapat tayo backslider in heart. Amen po. Maaga dapat tayo. No? Kung sino pa minsan yung bisita natin, o kung sino pa yung malayo, siya pa yung maaga. Di ba tayo nahiya doon? Tingnan niyo po, minsan sila Brother Justin maaga dito. Kanyang dalawang kapatid. Mas malayo pa sila, pero mas maaga sila dito. Antipolo pa yun. Ay tayo nandito lang, ilang lakad lang, nandito na tayo. Tayo pa yung late. Di ba nakakaya? Hello? Sorry po. Nakakaya po yun. Dapat tayo, mga kapatid, maging maaga tayo. Huwag tayo mag-backslide in heart. Hindi ka na nagiging loyal sa tinawag sa iyo ng Panginoon bilang choir director, bilang musician, bilang choir member, no? Bilang pastor, teacher, preacher, evangelist. Lahat po yan. Kailangan meron pong tinatawag na loyalty. Di ba? Meron po tayong awit din eh. Loyalty to Christ. Di ba? There's loyalty to Christ. On to victory, Christ, the great commander ko on. We move at His command, we'll soon possess the land. Oh, loyalty to Christ. Ano yung loyalty? Katapatan. Amen. Ang tanong, tapat ba tayo? Amen po. Matapat ba tayo sa Panginoon? Amen po. Yun ang hindi tapat sa Panginoon tinatawag na backslider in heart. Gusto ng Panginoon maging tapat tayo sa Kanya. Amen po. Kaya nga po ang backslider, ang opposite nito, kabaligtaran, faithfulness. Faithfulness, katapatan. Okay? Dito tayo sa 2 Timothy 4:10. 2 Timothy 4:10. Ano po sabi ng 2 Timothy 4:10? Sabi ng 2 Timothy chapter 4, verse 10,
Kapatid, verse number 10. For therefore we both labor and suffer reproach, because we trust in the living God, who is the Savior of all men, especially of those that believe. No? Mali, 2 Timothy, sorry. 1 Timothy pala yun. Apology. Dito tayo sa verse 10. Mali, 1 Timothy yung pinabasa. For Demas had forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, present to Galatia, Titus unto Dalmatia. Pansinin niyo po, si Demas. No? Sabi ka, no? For Demas had forsaken me, loved this present world. No? So makikita niyo po mga kapatid, yung loyalty ni Demas wala na. Backslider in heart kasi si Demas. Pero pansinin niyo po yung kanyang mga kasama dito, hindi si Demas, dito si Crescent, no? To Galatia, Titus unto Dalmatia. Si Crescent nando sa Galatia, si Titus sa Dalmatia, no? So makikita niyo po, bukod kay Demas, siya lang, isa po si Demas, no, makikita natin dito na hindi po siya loyal sa kanyang tungkulin. Makita niyo po, wala yung loyalty niya sa kanyang tungkulin. So point number 6, loyalty of their calling, no? Has no loyalty of their calling. Mga 5, backslider in heart has no loyalty of their calling. Amen po. Wala nang katapatan sa kanilang mga panawagan. Amen po. Mahirap po pag hindi na tayo tapos sa calling na binigay sa atin ng Panginoon. Magiging kuliling na lang yan. Amen po. Kuliling na lang, hindi na calling. Kuliling, hello, kuliling. Hindi na calling. Kuliling na lang, kuliling. Meron ka bang kuliling o calling? Ang tanong ko, may kuliling ka ba o calling? Ano sa dalawa ang gusto mo, yung kuliling o calling? Mas maganda yung calling. Huwag yung kuliling. Okay? Ako niyo po, mas maganda yung calling. Hindi maganda yung kuliling. Amen po. Amen. Mahirap yung tutuli. No? Baka may tutulin ka. Kasi may kuliling eh. May tutuli yan. Okay. Number 6. No? The backslider in heart has no loyalty of their calling. And the last, dito na tayo sa pangbutik. Pito. The backslider in heart has no load of blessings. Load. No? Yung load, di ba yung load? Yung bigat o dami ng pagpapala. Opo. Maawit nga tayong ibubuhos ang pagpapala. No? There shall be showers of blessing. This is the promise of God. Amen po. There shall be seas of refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing we need. Mercy drops from us are falling, but for the showers we plead. Inubuhos ang pagpapala. Ang ganda po ng awitin na yun. Yung pagpapala, ibubuhos ng Panginoon. Pero pag backslider ka in heart, wala yung pagpapala. Walang dala, wala kang makukuha ang pagpapala. Wala yung buhos ng pagpapala sa'yo kasi backslider in heart ka. Amen. Hindi tama ang puso natin. Pagka backslider in heart tayo, hindi tama ang puso natin. Walang pagpapala. Amen. Yes, Lord. Yan ang nangyayari po mga kapatid. Kaya maganda po, maging maganda ang ating puso. Amen po. Sa biyaya ng Panginoon. Ano yung nangyayari sa maraming Kristiyano sa panahon ngayon, hindi tama ang puso. Backslider in heart. Kaya yung pagpapala, stagnant. Kaya yung pagpapala, wala. Pagpapalo ang nangyayari, hindi pagpapala. Amen po. Pagpapalo ang nangyayari. Ibubuhos ang pagpapalo. Hindi na pagpapala ang nangyayari. Ibubuhos ang pagpapalo. No? Hindi na pagpapala. So number 7, the backslider in heart has no load of blessing. Dito tayo sa 2 Corinthians 8:15. 2 Corinthians 8:15.
Ano makikita po natin dito sa 2 Corinthians 8, chapter 8, verse number 15. As it is written, he Yes. that doeth much hath nothing over, and he that is gathering together hath no love. Diba? Ang ganda. Sabi niya, no, nakasulat to, as it is written, he that had gathered much, take note yung word, had nothing over. Ano ibig sabihin niyo mga kapatid? Ano ibig sabihin, Pastor? Pag marami kang naipon na pagpapala, na mayroong marami kang pagpapala sa iyo, hindi ka magkukulang. Amen po. Hindi had nothing over. Hindi magkukulang ang Kristiyano. Baka tayo ay patuloy na nag-iipon, no, ng mga pagpapala mula sa Panginoon. Amen po. Pero kung hindi ka na nag-iipon, paano ba mag-ipon? Pastor, punta ka palagi sa church. Magbasa ka palagi ng Bible. Maging faithful ka. Nag-iipon ka ng pagpapala sa langit. Set your affection on things above, not on things on the earth. Amen po. No? Yung pag-ibig natin ay dapat nakapokus doon sa mga sa langit na bayan. Amen. Sa langit, hindi sa dito sa lupa. Sapagkat dito sa lupa, yung makamtan mo man ang kayamanan dito sa lupa, iiwan mo yan pag namatay ka. Amen po. Pero yung mga bagay na nasa langit, ang nakapokus ka doon, isang araw, yun, makakamtan mo yun. Hindi ninanakaw. Hindi kayang nakawin yung nandun sa langit. Set your affection on things above. On things above, hindi not on things on the earth. Amen po. Sa mga makalangit na bagay. Kaya sabi dito, mapasin niyo sa verse number 15, had nothing over. Amen po. No? Kaya yung load of blessing, hindi ka makukulang. Kasi load of blessing, kaya nagkukulang ang Kristiyano, mga kapatid, hindi na nagpapatuloy. Absent ang absent. Late ng late. Huwag tayong palaging absent. Huwag tayong palaging late. Kasi yung na-topic, nakalagtawan mo na. Lalo na pag Sunday po natin, huwag mo tayong palaging late. Sayang yung tinuturo dito ng nagtuturo. Minsan hindi ako nagtuturo. Minsan si Brother Justin, sayang po, pagdating tayo. Amen po. Brother Wilson, nagturo na rin. Brother Macklin, nagturo na rin. Ako, nagturo na rin. At ibang mga pastor, nagturo na rin about sa Sunday school. Pagka late ka, yung blessing, nalalaktawan mo. Alright. Tumatalong. Imbis na hindi ka na late, hindi ka absent, na-absorb mo yung blessing. At nai-apply mo yun sa iyong buhay. Marami kang natututunan. Hanggang sa ikay palaguin ng Panginoon. Diba? Kaya nga may showers of blessing. There shall be showers of blessing. This is the promise of God. Diba? Promise of God din eh. Kaya makita po natin the load of blessing. Walang, wala na maraming blessing ang makukuha ng isang backslider in heart. Wala na siya makukuha ng maraming blessing. Kasi, ano nangyari? Hindi na naging faithful. Pag hindi ka na faithful sa Panginoon, yung pagpapala, sayang na sayang lang. Parang kanta. Amen po. Sayang na sayang lang. Ano yan? Marinig sino yung kumanta yun? Sayang na sayang lang? No? Sayang na sayang lang. Manilin Reyes. Sayang na sayang lang. Hello? Manilin Reyes. No? Sayang na sayang lang. Kasi hindi ka na nagpapatuloy sa pagdating ng on time. Palaging late o absent tayo. Okay? For our conclusion, buksan po natin Jeremiah 3:12. Itong gusto ng Panginoon. Kung si prodigal son nagbalik loob, yung prodigal daughter na si Naomi nagbalik loob, ang sabi ng Panginoon dito, magbalik loob din tayo. Jeremiah 3:12. Go at Ano po ang sabi ng Jeremiah chapter 3, verse number 12? Go and proclaim this word toward the north and say, return thou backsliding. Hello? So, ang nais ng Panginoon, return to God. Hello? Magbalik loob na ang mga backslider sa Panginoon. Amen po. Huwag niyo po nang patagalin pa na hindi ka magbalik loob sa Panginoon.
Pagka nagpapatuloy ang Kristiyano, nagbabackslide sa Panginoon, walang tamang direksyon. Pero pagka nagbaliktog yung backslider sa Panginoon, magkakaroon ng tamang direksyon ang kanyang buhay. Return to God! Kaya nga, ano sabi niya, backsliding, no? Return to God, thou backsliding Israel. Backslider kasi itong mga Israelita. No? Said the Lord, and I will not cause my anger to fall upon you. No? Hindi na magagalit ang Panginoon. Basta kayo magbalik loob sa Panginoon, hindi ka na mag-backslide. For I am merciful. Tingnan niyo po, siya po ay mahabagin. No? Said the Lord, and I will not keep anger forever. Amen po. Kaya maganda po, huwag na po tayong mag-backslide. Magbalik loob na tayo sa Panginoon. Hello? Alright. Ang sabi po ng Bible, mga kapatid, sa Jeremiah 3:12, no? Kaya huwag na tayo mag-backslide, sapagkat nais ng Panginoon, magbalik loob na tayo sa Kanya. Amen. Yes, Lord. So, recap natin. Number 1, a backslider in heart, love with the Savior. Number 2, a backslider in heart, the backslider in heart has no love with the Savior. Number 2, the backslider in heart has no longing for Christ's coming. Number 3, the backslider in heart has no Lord to obey. Number 4, the backslider in heart has no look to the lost. Number 5, the backslider in heart has no loose from sins. Loose from sins. Number 5 yun. And number 6, the backslider in heart has no loyalty of their calling. And number 7, the last point, the backslider in heart has no load of blessings. Nawala ng pagpapala. Amen? So yan po yung 7 bagay na dapat natin malaman. Pagka ikay backslider, maraming nawala sa iyo. Maraming nawawala sa isang backslider. Amen? Na-bless po ba tayo, mga kapatid? Amen. Praise the Lord. Tayo po ay magtapos sa panalangin. Panginoon sa langit, salamat po, Panginoon. Tunay nga po, mahirap po maging backslider. Maraming nawawala po ng mga pagpapala sa amin. Spiritual na pagpapala. Marami po, nawawala rin yung pag-ibig namin sa inyo. Yung first love. Nawawala rin po, Panginoon, yung aming nga pong katapatan. Nandiyan na po yung loyalty, nawawala rin po. Marami pong, pati yung nakakagawa kami ng kasalanan, Panginoon. Yung load of blessing, nawawala din po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa Jeremiah na pinababalik mo po kami. Ang mga backslider, return to God, dapat mag-back out na, bumalik na sa Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyo nga pong second chance na ibibigay po sa mga nagbabackslide po. Tulungan niyo po ang mga backslider na mga Kristiyano na makarecover muli at magbalik loob po sila, Panginoon. We hope and pray, makasama po namin yung mga dati po namin mga nakasama dito, Panginoon. At hindi na po sila mag-backslider in heart. Thank you, Lord, sa inyong mensahe sa gabi ito. Pagpalain niyo po patuloy kami sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Kaya po tayo magbukas. Tayo po ay dadako sa ating offertory prayer. Tawagin natin ang kapatid na dito, sa ating offertory prayer.